Bayan, gising na ba kayo? Ngayon pag-usapan natin itong yung pahayag ni Sara, VP Sara, nung isang araw. No? Sinabi niya na malaking pagkakamali daw ang pagboto kay Marcos. At pangalawa, binanggit din niya na ang tunay ng problema ng ating bansa hindi ang mga Duterte, kundi si Marcos. Ngayon, ang tanong ko ganito, totoo ba itong mga pinagsasabi ni Sara? O baka naman totoo ang sinabi ni Secretary Claire Castro na yung kanyang pahayag ay tunay na sumasalamin mismo sa kanya at sa kanyang pamilya? Ngayon, alamin natin. Alam nyo, nung si Sara ay ma-appoint bilang kalihim ng Department of Education, sa loob ng 3 taon ng kanyang panunungkulan, mas malaki pang problema ang iniwan niya kesa sa kanyang mga nagawa. Yan ay base sa mga ebidensya na nakuha. Bakit ko nasabi yan? Let me say something. Ito lamang sa mga ilang problemang iniwan niya. Una, yung 1 million laptops na na-stock sa warehouse since 2021. Imagine, na-discover yun. Imbis na nagamit ng milyong estudyante, imbis na napakinabangan, kung hindi pa na-discover, lalo pang napabayaan na doon. Mismanagement. Ganon. Ganon ang pagpapalaga niya sa pera ng bayan. Pinaghirapan yan ng taong bayan. Nagbayad ng buwis ang taong bayan na galing sa kanilang paghihirap sa pagtatrabaho. Tapos, ganun mo lang lulustayin yung pera. At hindi lang yan. Nung maupo si Angara, siya'y pinalitan bilang secretary. Isa sa na-discover ni Angara na merong mga ghost students. Lumabas ito sa pahayagan. Milyon ang na-recover. Ghost students. Ano ibig sabihin ng ghost students? Ang ibig sabihin ng ghost students ay mayroong estudyanteng pinayaran ng scholarship pero hindi tunay na nag-exist. Hindi totoo na tao. You see? 65 million na recover. How much more pa yung mga hindi na recover? Yan ay pinaghirapan ng taong bayan. Ganun siya mag-manage ng isang department. Anong maasahan natin? Kung iyang pagiging sekretary niya, hindi niya magampanan. How much more when she becomes the president of our country? At yung sinasabi niyang hindi daw problema ang mga Duterte. Tila, nagsisinungaling siya. Sapagkat alam na natin, alam ng taong bayan, ano yung mga iniwan niyang problema nung matapos ang term ng kanyang ama. Yang extrajudicial killings na kung saan maraming namatay na tao, na buhay. Ang iba dyan ay mga kabataan, mga bata. Na kung saan ginawa niyang mga kriminal ang ilang mga pulis para lamang maisulong itong makademonyong patakaran niya. Ngayon, nasaan ang mga pulis? Ang iba nakakulong. Could you believe? Sumunod sa kanya. Kawawa naman ang mga pamilya ng pulis. Sinira niya ang buhay ng mga pamilya ng mga pulis. Pinangakuan niya? Bibigyan ng abogado? Pinangakuan niya na sasaluhin ang lahat ng responsibility. Nasaan siya ngayon?
Yan si Duterte, mahilig mangako. Punong-puno ng kasinungalingan. Ginawa niyang normal. Proud pa. Yung mga pagsisinungaling sa publiko. Pati pagmumura, ginawa niyang normal sa publiko, sa social media. Imagine, sa panahon niya, pati Diyos, hindi niya pinalagpas. Minura niya, ginawa niyang he called God stupid. At ang masama nito, may mga taong tinatanggap itong klase ng mga pananalita. Palakpakan pa, nagtawanan pa. Hindi lang yun, paghahalik sa publiko, paghahalik sa mga babae. Yung mga pananalita na hindi kanais-nais sa mga kababaihan, ginawa niyang joke. At maraming taong tuwang-tuwa. Yung mga taong nakikinabang sa kanya, yung mga taong ginodiyos siya. Itong mga Duterte na nag-abuse ng kanilang kapangyarihan. Si Sara. Sino ba yung binugbog niyang sheriff? Ang pagkakamali lamang ay sumunod sa utos ng korte na it so happen na hindi nagtutugma doon sa kagustuhan niya. Binugbog na niya. Itong si Pulong. Na binugbog recently, na kumakalat ngayon sa social media na isang video na nambugbog ng bugaw. Hindi man nalaban. Bakit niya binugbog? Sa issue yata ng babae, no? Na hindi yata nabayaran ng tama at hindi yata nabigyan yung isang kanyang bodyguard ng babae. Ito ang mga abusadong pamilya na pilit na gustong manatili sa kapangyarihan. Kasi nga masarap manatili sa kapangyarihan. You can do everything you want, especially in Davao, itong mga Duterte. Kaya ngayon ang tanong ko, sino ngayon ang tunay na problema ng bansa? Yung mga Duterte na ngayon pilit na naninira para ibagsak ang gobyerno at makuha muli ang kapangyarihan, o si Marcos na gustong ayusin ang Pilipinas? Kayo po mag-isip. Huwag niyo pong hayaan na madala kayo ng mga pananalita nitong mga Duterte. Madala kayo ng emosyon. Isipin nyo, linoloko ba ako ito? O linoloko ba ako nitong taong ito? O ng pamilyang ito? Mahirap daw. Pero bilyon ng pera. Ayaw mag-sign ng waiver. Ano sabi ni Duterte? Nung Quadcom hearing, inamin niya, he admitted na merong at least 5 billion siya at ang kanyang asawa. Kaya ayaw niyang pumirma. Bakit daw? Hindi ba nila kaya makapag-ipon ng ganong kalaking pera? You see? That is an admission. Bakit di mo maipaliwanag kung wala kang kinakatakot? Magpaliwanag ka, pakita mo. Kung yan ay talagang legal. So, bayan, huwag kayo pabubudol. Huwag kayo basta-basta maniniwala. Magsuri kayo. Mag-research kayo. Kayo na ang bahalang mag-isip. Salamat.